Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira doon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bahayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita. The beloved physician at kasakasama ni Apostol Pablo sa paglalakbay. Maaaring taga-Antioch din siya. Maluwang basahin ang kanyang mga sinulat dahil sa lyrical na paraan ng kanyang pagsulat, parang kumakanta. Nailatag din niya ang malinis na transisyon mula sa luma patungo sa bagong tipan. Maliwanag at consistent ang pagkakasalarawan niya kay Jesus bilang Panginoon. Pero mapagpakumbabang tagapagsilbi ng Ama na dapat nating pamarisan. Kay San Lucas, natutunan natin ang kahalagahan ng pananalangin at pagpapakabanal, ng pag-ibig at habag para sa mga dukha. Makulay niya itong naipinta sa pakikitungo ng Panginoon sa mga hindi kabilang sa kanila, sa mga babae, sa mga bata, at sa mga makasalanan. Kumpara sa madilim na pagkaka-present ni San Marcos, nagpatuloy ang ganitong paraan ng pagsasalaysay ni San Lucas hanggang sa Kalbaryo. Nang sabihin ni Jesus na, Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Mayroong sense of hope. Mayroong liwanag na nababanaagan. Sa kanya natin mababasa ang mga talinghagang natutunan na nating mahalin. Ang talinghaga ng Good Samaritan, ng Lost Coin, at ng Prodigal Son,
o mas akma sigurong sabihin na the parable of the merciful Father. Lahat ng ito'y kababakasan ng espesyal na kalidad ng awa at kahinahunan. Kung hindi man paglambing. Sabi nga ni Dante Alighieri, si San Lucas ay scribe of the gentleness of Christ. Si San Lucas daw ay scribe of the gentleness of Christ. Naiikwento rin ni San Lucas na namamangha kung hindi man naiintriga ang mga alagad sa paraan ng pananalangin ni Jesus. Alam nilang may something extraordinary sa kanya. Hindi lang dahil nakakalakad siya sa tubig, kundi dahil kaya niyang ibigay ang kabilang pisngi. Kaya niyang hindi mag-give in sa kawalang pakialam sa harap ng suklam. Sa lahat ng sitwasyon, gaano man kapait, mapag-unawa siya at mapagpatawad. Para sa kanya, ayon kay San Lucas, mas nakapananaig ang pagmamahal at kagandahang loob kaysa sa pait at suklam. Ayon na rin kay San Lucas, ramdam ng mga alagad na may pinaghuhugutang malalim ang lakas ni Jesus, ang kanyang ama, na nalalapitan niya sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga't hiniling nila sa kanyang turuan din silang manalangin. Ganun pa man, lahat ng ito'y hindi narating ng walang struggle o tunggalian. Minsan parang madali lang. Pag-ibig din at pag-unawa ang sukli sa kanyang paglilingkod. Minsan naman mahirap. Galit at takot ang ibinabato sa kanya. Pagtanggi at pagtatatwa ang inaagwantahan niya. Sa kalagitnaan ng mga ito ay dugo at pawis ang pinupuhunan niya. Siya rin nating dapat puhunanin pag nahaharap tayo sa katulad ng mga kalagayan. Dugo at pawis sa pananalangin. Pag hinamak tayo, nasaling, binaliwala, kinasuklaman at biniktima. Kakapit talaga tayo at lalapit sa mas malakas kaysa atin. Sa hindi maabot ng ating common sense, sa hindi saklaw ng mga dikta ng ating kultura. Nangangahulugan po ito para sa atin ng pagtitiwala sa harapan ng kawalang kasiguraduhan, ng katapatan sa harapan ng kawalang pananalig, ng pag-ibig sa harapan ng kawalang pakialam. Humugot tayo ng lakas sa pinagmumulan nito, nang tayo man ay maging tagapaghatid sa mga nanlulupaypay at pinanghihinaang loob pabalik sa Kanya.